procedures, they don't follow rules. Parang it's for ordinary people. So, yung katulad nung na-experience namin ni Eric na dinetain kami, pwede nilang kung ano ang sabihin nila, yun na yun. Sanay na sanay sila yung abuse of power na sila yung masusunod, no? So attorney, ano yung likelihood na you are going to file another case ba of perjury? Because 'di ba they had that supplemental may supplemental something siya, 'di ba? Na mas mahaba pa kaysa dun sa original, 'di ba? So tapos ang dami na namang kasinungalingan doon. So kasi 'di ba ang tinatanong namin ni Eric, paano ba ito? Wala bang pananagutan ito? Pero yung nakikita namin na naging lesson namin sa CPP, kakaiba pag legal ang labanan, mas maganda. So, yung perjury ba, are you going to file another case of perjury against him, a new round? There's definitely no question that he committed perjury again. Yeah. So at least 2 counts nga yan kasi he executed the supplemental affidavit before the hearing and then he testified on it again under oath before the House Justice Committee. So at least 2 counts. Now, magpa-file ba kami? Pag-uusapan namin kasi while gusto namin, parang may strategy involved in the sense na kapag nag-file kami agad, magbabago na naman yung story niya before the Senate trial. Umabot, diba? Pwede. So, there's merit to let's just keep it as is and then let's wait kung anong sasabihin nila sa Senate para sa Senate wala na silang kawala. Nungalingan siya, pati yung mga detalye doon sa parking lot ng Ombudsman. Kung dinitalye ni Ombudsman Martires kung bakit imposible yon. Tapos, if I'm not mistaken, pati si Dean Ted Pastrana ng San Sebastian Law. No. Nagpa-interview din kanina na imposible yung sinasabi ni Madriaga na linakad lang daw yung pagkapasa ni VP Sara sa San Sebastian Law School. So yun. Kaya ako nasabi na na-bloodbath si Madriaga. Ano pa lang yun top of mind mo pa lang yun attorney? Hindi pa namin himay-himay. Grabe, ang dami. Meron ba siyang sinabing totoo? Meron naman. Kasi yung pangalan niya siguro ma'am pwede. Hindi, actually Eric, kahit yung pangalan niya, delikado siya doon. Kasi yung first affidavit niya, ang ginamit niyang pangalan ay Ramil Lagunoy Madriaga. Yung middle name niya is with a U. Okay? Tapos, nung sinagot po natin, nung nag-file po tayo ng complaint affidavit na perjury laban sa kanya, pinoint out na po natin na base sa records, kasama na yung records ng Supreme Court doon sa first kidnapping case niya. Hindi naman po yun yung middle name niya. Ang middle name niya, Lagonoy with an O. So, pati yung PNP, Lagonoy with an O ang gamit sa kanya. So, pati yung pangalan ka, Eric, hindi na niya alam kung tama o hindi. Ano yung totoo na sinabi niya? Okay. Ang totoo ay binuo niya talaga itong Easy Pilipinas, which is a volunteer support group, campaign support group, para suportahan yung kandidatura ni ni Mayor Sara noong mga panahon na yon. Kaya lang, hindi totoo yung sinasabi niya na inutos sa kanya itong pagbuo ng Easy Pilipinas at pinondohan daw ito ni VP Sara at ni PRRT. Yun ang hindi po totoo kasi hindi nga po sila magkakilala ni VP Sara. Yeah. Tony, may tanong kami sa iyo para once and for all na settle ito. Although diniscuss natin sa nakaraang pag-uusap natin ni Ma'am Lorraine na talagang gagamitin siya para kahit magsinungaling siya. Pero ano po ang implikasyon dito sa kabuang perspective? Although alam natin they have the numbers, most likely 107 or 108 signatories, they can come up with that sa plenary para ipaakyat ang impeachment complaint sa Senado. Pero sa kabuang pagtingin po ninyo,
ano ang magiging epekto nito sa ginawang kabastusan at kalokohan na pinaglaruan lang ang impeachment process, ginamitan ng mga kriminal at mga hindi ka nais-nais, hindi ka panipaniwala ng mga elemento para lamang maglunsad ng dirty propaganda and demolition attack laban sa Vice President. Both sa pananaw sa pagdating sa Korte Suprema sa pag-weigh-in ng mga argumento sa petisyon or certiorari review, and pati na rin po sa prospect nga kung iakyat ito sa Senado, itutuloy pa ba nila si Madriaga? Attorney Paulo. Ako, ang pinaka-impact na nakita ko dito is nahubaran yung mga nagtutulak ng impeachment na hindi talaga pananagutan ang habol nila dito, hindi ebidensya ang basehan nila, kundi politika. Kasi sabi na nga natin noon pa na hulog ng langit halos itong si Ramil Madriaga para dito sa impeachment case kasi siya rin ang bubutas sa kanila Nag-file na nga tayo ng perjury complaint, pinakita na nga po natin lahat ng ebidensya natin beforehand, and hindi to taliwas or hindi to sikreto sa House Justice Committee kasi itong perjury complaint na final namin, all 340 pages of it, naka-attach yan sa answer ad cautelam ni VP Sara. Oh. So, alam po nila yung ebidensya namin laban kay Madriaga. And yet, di ba, inimbita pa rin nila, tapos pinag-aksayan nila ng panahon, kaya yan ang napala nila. Okay, Ma'am Lorraine, go ahead. So, napaka-brazen nung pagsinungaling niya. Di ba? Napakalakas ng loob. Napaka-ludicrous. Sobra sa ridiculous yung mga pinagsasabi niya. Napakadaming butas. But we all know that he's just a puppet. Ramil Madriaga is just a puppet, and there are puppet masters behind him and bigger puppet masters behind the puppet masters. No? So we know for a fact that Jude Asidre visited him, Laila De Lima, Trillanes, John Vic Remulla, etc. Diba? So they have made the mockery out of the impeachment process. And also, si Ramil Madriaga added more lies to the lies that he first started. So, what are the legal implications on this on Madriaga and the puppet masters? Pwede ba silang habulin itong nasa likod? Once, I'm not saying that we can do it in one go, no, right now, because I think that what they are doing, no, right now is so dangerous to our country. And we also know that they're doing this because they're fighting for their lives. It's an existential threat. The Vice President is an existential threat to these crocodiles, these plunderers in Congress. That's why they are doing this. Very, very desperate move to have Ramil Madriaga there. Diba? Napakasama na witness, diba? So, attorney, hindi rin nila ginawa yung sinabi mo dati nung first punta mo dito, masaya kayo na ang Supreme Court hindi binigay yung TRO, 'di ba? Para makita, para mas maliwanag yung pambabastos ng Kongreso, itong mga crocodiles na ito, yung mga tumanggap ng maleta, no? Meron ding ebidensya na ganyan. So, I mean, putting it all together, ano ang sagutin nitong mga ito pag dumating sa takdang panahon, itong mga ito? Well, ang low-hanging fruit is, of course, fresh perjury complaints. Yes. Madriaga, kasi that sworn testimony, false, all of it is false again. So, yun ang lowest hanging fruit. With respect to, we're also studying other possible charges. Pero with respect to, the handlers, well, they can be held liable in conspiracy with Madriaga, diba? But ang tingin ko dyan, if there are people behind it, and likely there are, diba? Yeah. Tingin ko may kasamang Doc, may kasamang use of government funds to fund this, to fund that, diba? To fund all of these movements. So, yun ang mas interesado ako na makita kung paano minisuse yung pondo ng gobyerno, yung mga pinaghirapan natin bilang taxpayers para dito sa basurang process. Exactly, attorney, ito yon.
kumbaga, itong kongresong ito, at kung sino pa man, kung si Bongbong Marcos yan, kasi tingin ko he's also involved here, pinasayaw tayong lahat, pinagsasayaw tayong lahat, ganyan, no? All of us were riveted in all of that, di ba? There's wala silang sagutin dito. Kasi ang ginawa nila ay they're setting very dangerous precedents, di ba? Na hanggang dito na lang ba tayo na we're going to get stuck in Madriaga and wherever they lead us. So, do you get my question? Parang is there a bigger I want to get at the bigger picture of it kasi na walang sagutin ito or hindi na muna ngayon but at the proper time kasi we need to correct a lot of things, no? We need to correct like the procedure. Why is this now being held? Why is this now a trial? Because they're setting very dangerous precedents. Get what I'm saying? So, Yes. I do know that you are just in charge of the perjury, but from yung area of responsibility mo, no? Meron bang bigger picture dito? Yeah, of course, there's a bigger picture. Yeah. So we have to follow the evidence. So Yeah. that's why I said, kunyari, kung may pondo ng gobyerno na ginamit, then Yeah. that will determine what crimes were committed. So pwedeng grafted corruption. Yeah. Yeah. Parang to favor or to prejudice a person using your government position. Tapos kung may use of government funds, edi syempre merong misuse of government funds pwedeng gamitin laban dito sa mga to. Ang nakita ko kasi, sorry Eric ha, I just follow up with attorney. Ang nakita ko kasi yung ginawa ng Marcos team na ito, yung ginawa nilang epicenter nila, ang BJMP. Diyan sila kumukuha ng mga gagawin nilang witness, 'di ba, para mag-lie. At may mga offers yan yung naririnig natin, no? So again, no, dangerous yung president na yon na nagbayad ka ng nagbabribe ka, nanunuhol ito. They're getting away with so much itong mga crocodiles na ito, no? This congressmen, they're getting away with so much abuse of power. They no longer follow the rules, yung procedures, they no longer follow any of that. They have really arrogated the law unto themselves. And so parang as somebody who's just watching all of this, no, this spectacle, this travesty, parang I just want to know, is there going to be something that we are going to, I do know, no, attorney, siguro ang gulo-gulo ko ngayon kasi talagang nagugulat ako talaga sa standards ng I cannot even watch it for long because it's really talagang it hits me in the gut the way the lies are being spewed there. And it's I guess it's because I have a very guttural, a very visceral reaction to it because this was where my father, I would wait for my father and he was nothing like that at all. So parang nagugulat ako dito sa mga ito. Talagang karumal-duma at nakasusulasok talaga yung pag pinakikinggan ko yan, si Luistro, lahat sila, no, si Ridon. So I can only take yung mga reels na yan, yung maliliit lang. And even then, it's just too much. Even if I listen to Marcos talk, it's really just because he's lying barefacedly. And that's what they're doing. They're in Congress, no? Barefaced. Walang kahihiyan sa Pilipino. So, yung pagsisinungaling ng diretso ng ganyang mga mukha nila at kumuha sila ng isang preso, no? Isang kriminal, isang convicted. He's been convicted, right? So, and he's facing very serious charges. This to me is talagang slap in the face of the Filipino people, no? So, your response to that, attorney, your reaction to that? Yeah, ako, ang iniisip ko na lang, yung pinaka mabilis na karma dyan or yung susunod na karma na most immediate for them is hindi sila papalarin na sa 2028 and beyond. Kasi nakita na ng tao kung ano yung ginawa nila, na binaboy nila yung proseso ng impeachment, gumamit sila ng parang buti sana kasi kung hindi natin binigay sa kanila yung perjury complaint, di nila nakita yung evidence. Yeah. Pero alam nila lahat yun
Yeah. So, tapos abogado naman yung iba sa kanila. So, hindi nagbulag-bulagan sila doon sa House Justice Committee. Kaya nakakalungkot. So, ang sana mangyari, unang-una is sa 2028 pag nagsiktakbuhan itong mga to ulit para sa susunod na eleksyon. Sana hindi na sila pagkatiwalaan ng tao. Walang Aside jail from that, time. attorney, Gusto sila preso. tingin ko, attorney, yung pagpapanagot sa kanila na hinahanap, yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, that can only happen aside doon sa electoral mandate na babalik sila sa election 2028. That can only be possible with a new government. Under the current government, hindi mo yan That's true. magagawa. Correct. Definitely. Pero pagpapatalsik o pagpapalayas kay Marcos at kila Romualdez, lahat ng ito ay pwedeng habulin at mapapanagot sila sa panibagong administrasyon na papasok upang sila ay makakasuhan. And attorney, hindi naman yata sila immune from suit, no? Ito mga kongresista at iba pang mga naging kasabwat, sakaling ipursu din ang mga kaso laban sa kanila. Kung mayroon mga kaso na ipursu sa kanila in the new government na papasok, attorney, maliban doon sa electoral na paghatol at pagtatakwil sa kanila ng mga mamamayan, ano kaya mga possibility na mapapanagot dito kina Luistro, kina Ridon, at pati mga kasabwat sa BGMP at iba pang mga gumamit dito kay Madriaga upang tarantaduhin at gawing lapastangan ang kondukta ng ating proseso ng impeachment. At kahit hindi na sila mga kongresista o opisyal ng gobyerno, pwede pa rin silang makasuhan, attorney, at sa legal perspective, how can we do that under another government na pwede na natin gawin, hindi ngayon, attorney Panelo, sir? Ang ganda nung sinabi ni Eric, attorney, no? Ang nilinaw mo, Eric, yung gusto kong sabihin kasi nagkanda buhol-buhol ako sa galit, no? Wala bang yun yata yung hinihingi ko, yung pananagutan? Pwede pala tayong babuyin ng ganyan? Pwede pala yun? Tapos nanonood lang tayo habang sobrang pambababo yung ginagawa ni Luistro at ni Laridon. At yan, yung kababuyan na ang hinarap ninyong witness sa amin ay yan. 'Di ba? And people's money was spent for this travesty. Lahat ng mga nandun, mga empleyado yon. The time and resources of government that should have been used to serve the Filipino people was used for this travesty. Ang hinarap ninyo, yan. Diba? Get what I'm saying? Yun yung nakuha ni Eric, yung pananagutan. Yun talaga kasi marami ng galit. Nakakagalit, no? Yeah. Graft Sige, and corruption po yan. So, Yeah. yun po yung pang-aabuso sa posisyon to prejudice. Yeah. Yeah. So, in this case, si VP Sara, yung trinatry nilang, sinusubukan nilang apihin, di ba? Or alista, siraan, paninirang puri laban sa kanya. So, yun po ang pwedeng ikaso, whether malakas po siya or hindi po, parang wala pa pong president na ganyan, na diba, uso mo yung kapangyarihan mo sa impeachment process, nagpakita ka ng, nagsayang kayo ng panahon dito sa isang clearly na nagsisinungaling na witness. Yeah. Malamang po magiging una yan kung sakasakali. Yeah, oo. Tama ka doon, attorney, no? Kasi ma'am, nasasanay sila na they can get away with this. Yes. Ngayon, nagkakaroon ng culture of impunity. Magnanakaw sila, mang-aabuso sila, magpapakulong sila ng illegal dyan sa Kongreso. Dahil Sabi ni sila Eric, ay legislative, oo. Yung experience namin ni Eric, ganun, di ba Eric, yung nandyan sa harap mo talaga na binababoy ka. At saka yung we were denied ka, our lawyers. We were denied our legal rights. Imagine. Nung buhay pa yun si Akop, yan sila Bini Abante, yan sila Barbers, yan nakasama yan Dan sila. Fernandez, Stella Kimbo. Yeah. Kasama yan sila, attorney. Yeah. Ang tanong namin dyan ni Ma'am Lorraine, aside from the side of the Vice President, as a lawyer, as a legal professional, how can the people exact justice against them, attorney, kung hindi man sa kasalukuyan, later on, paano kaya nila ito pagbabayaran other than the elector? May nakita pa, attorney, na legal remedies, even if not now, maybe in the next administration?
mahirap din kasi sa totoo lang, Yeah. kaya siya nagiging mahirap kasi paminsan kahit yung mga inaabuso nila na tumatakbo sa Supreme Court, itong Supreme Court naman natin, hindi rin naman umaaksyon. 'Di ba? Kaya kunyari kasuhan mo sila ng kasong kriminal. Yeah. Ang magiging defense niyan, inakyat nyo nga yan sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, nasa discretion nila or nasa poder nila yung ginawa nila. So, mahirap talaga. So, ang kailangan natin talaga dito is, gaya nga ng sinabi mo ka, Eric, hindi lang bagong administrasyon, kundi sana sa susunod, sa bagong administrasyon, yung mga justices natin na ano naman yung mga yan, mga tanyag yan mga justices na yan na matagal nang nagsilbi sa bayan natin bilang mga huwes, sana magkaroon sila ng kalayaan at katapangan na gawin ng tama sa susunod na administrasyon. Kasi kita natin ngayon, doon pa lang sa habeas corpus case, di ba? Parang napakatagal na. Oo, tagal. So, Grabe. papaisip ka, bakit kaya ganun katagal? For a question that in my opinion is so simple. Kaya nga which brings us to the point, Attorney Ma'am Lorraine. Yeah. May mga nagsasuggest dito, Attorney, din sa akin nung nakaraang diniscuss ko ito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, na sabi niya, isang hatol dyan, later on, pag bagong gobyerno, itulak na natin na i-dissolve yung lower house na yan or i-reform into a parliament system para we can save at least every year mga 1 trillion pesos ang nasasayang dyan sa ginagawa ng mga kagaya ni Luistro, nila Antonio Tinio, nila Ridon, at naghahambug-hambugan pa. Nakala mo pagmamayari nila ang poder sa gobyerno at forever na sila dyan. Ano? Pero I agree also sa attorney na sa legal perspective, hindi ganun kadali ito na mapapanagot sila dahil nagtatago sila doon sa, sabi mong, cloud ng political authority nila sa pag-exercise ng impeachment. Na alam naman natin, no, bilanggit na nga ni Ma'am Lorraine, klarong-klaro naman na operations ito against Vice President Sara Duterte, not about accountability, which is the spirit of dito sa impeachment. Pero may tanong kami sa attorney, bakit nagkisaw-saw ngayon ng ombudsman? Dahil ba may pending na inireklamo kay Vice President na hindi pa na-resolve sa ombudsman, ipapatawag daw nila si Madriaga. At sabi ni Clavano, yung spokesperson ni Boying Rimulya ng ombudsman, titingnan nila ang pwedeng maidagdag na mga testimonya o salaysay na mapapakinabangan tungkol doon sa posible hindi pa na-resolba na kaso laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na yung threats na sinasabi nila na sinampa nila dyan sa ombudsman, si Trillanes sa yung mga grupo ng akbayan at sila Dilima. Go ahead po, Attorney Panelo. Yeah, actually nag-issue din sila ng show cause order kay Attorney Ryan Kilala kasi si Attorney Ryan Kilala ay special prosecutor ng ombudsman. Now, since nabanggit siya dun sa affidavit ni Ramil Madriaga, show cause order siya. Parang nakatanggap siya ng show cause. Sa Congress? Hindi po sa ombudsman. As ombudsman? Pinapasagot po siya within 48 hours kung ano yung connection niya kay Ramil Madriaga at Pero attorney, bakit hindi pinapatawag si Martin Romualdez na lumabas ang pangalan niya paulit-ulit at si Bongbong Marcos paulit-ulit doon sa sa ombudsman, kay Gutesa, kay Zaldico, kay, di ba? So, kasi nilagay sila dyan para protektahan si Marcos, di ba? Yes. Mukhang ganun nga po ang nangyayari kasi naalala ko lang in connection with that yung pagkumpara nyo dun sa mga hindi pinapatawad. Naisip ko na bakit yung ibang tao kasama na yung mga kongresista dyan sa House Justice Committee, naniniwala sila sa isang Ramil Madriaga na wala namang connection talaga kay VP Sara. Hindi siya nagtatrabaho para kay VP Sara. Ang pruweba niya, mga picture lang nung kampanya, napakatagal na po nun. Diba? Pero itong mga, kunyari, yung mga tinuro
na mga tao ni Martin Romualdez, yung mga pinakita ng 18 Marines na nagbibilang ng pera, hindi po ba? Yun doon sa mga video nila. Oo. Sila Mark Tiksay po ba yun? At saka hindi ko po kabisado yung mga pangalan nila. Pero ito Tama, Mark Tiksay. mga pinangalanan ng 18 Marines, for example, talagang tao sila ni Martin Romualdez. Wala pong nagde-deny nun. Hindi po ba? At kahit na pati si Congressman Toby Tiangco, narinig ko na ina-acknowledge na tao nga yun ni Martin Romualdez. Tapos, kunyari, para kay Pangulong Bongbong Marcos naman, si Zaldico mismo nagsabi na naghahatid ng pera kay Yusek Olaybar po ba yung pangalan noon? Or si Yusek Bersamin. So ito po mga tao na hindi mapagkakaila na nagtatrabaho para sa Pangulo. Meron pa hong isang DOJ Secretary, Joe Cadiz. So itong mga to, hindi nila finailan ng kaso or hindi nila inimbestiga kahit na meron silang official na posisyon sa gobyerno at merong link talaga dun sa mga principal na iniisip nating baka responsible dito sa mga corruption cases na ito. And yet, hindi sila hinabol or hindi man lang sila finailan ng kaso. Pero itong si Ramil Madriaga na wala namang connection kay VP Sara, tapos ang pruweba niya lang ay yung mga picture niya nung kampanya. Napakadami namang tao ang merong picture kasama ni VP Sara nung kampanya. Yun ang pinapaniwalaan ng mga tao dyan sa Kongreso. Attorney. Yeah, I agree. Dagdag dito, Ma'am Lorraine, no? Yeah. May tanong ka, Ma'am. Oo. What's very clear kasi, di ba, kumbaga, tanggapin na natin na kaya nilagay sa pwesto yung mga yan, no, ay para pagtakpan si Bongbong Marcos. Yan yung skandalo ng nangyari sa Pilipinas, sa gobyerno natin, na isang sindikato at ang mga gobyerno, mga tao sa gobyerno, high government officials are themselves covering up for the most corrupt, 'di ba, the masterminds. So yung hindi pag-show up ni Vice President sa Kongreso, no, for this hearing, to me is really correct because Bongbong Marcos has really destroyed the office of the president. Wala nang kadangal-dangal, talagang binaboy niya. So I like it that si Vice President, binigyan niya ng dangal ang office of the Vice President na hindi siya sumasali dyan sa travesty na yan. No, yun yung gusto ko. Yeah, I agree. And because of that, Attorney, tatanungin ka na namin dito, Yeah. sa isang pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos, tinukoy niya na itong ginawang paggamit kay Madriaga ay sinabihan niya ang kanyang kapatid na pwede mo naman itong ipatigil at hindi payagan, pero parang pinayagan mo na gamitin si Madriaga para insultuhin ang naging pag-uusap natin noon, not that exact words, doon sa electoral and political alliance na binuo sa pagitan ng mga Marcoses at ng mga Duterte para gumawa ng kwento si Madriaga na wala ka naman lang pagsita na bakit nyo ito ginawa o ipinatigil man lamang ito. Yeah. Ano sa tingin mo, Attorney, ang implication ito? Parang confirmatory ito on the part ng ni Amy Marcos na si Madriaga at ang mga paggamit sa kanya ay may konsente ni Bongbong Marcos at syempre ang kasabwat mainly dyan sila Romualdez. Would you like to explain your views on that? Sinabi ni Amy, pwede mo naman saring hindi ito pinayagan Bongbong Marcos. Basta ang natatandaan ko lang doon sa press conference ni Senator Amy is, yun nga, she went into detail kung ano yung nangyari bago mag-eleksyon ng 2022, kung paano naging tandem si BBM at saka si VP Sara. So pinasinungalingan niya yung sinabing may term sharing deal si PRRD, BBM, at ang nag-convince daw sa kanya ay si BBM at si Senator Amy. Kaya siya nagalit kaya siya lumantad kasi nadama yung pangalan niya. Pero
ito naman si BBM through Yusek Claire Castro, dininay din. Diba? Nag-react sila kanina eh. So, yun ang doon ako natawa. Pero whether hindi malinaw sa akin kung itong si Pangulong Bongbong Marcos tuloy May consent. may consent kasi pati siya Nag-deny kanina. linagyan ng kasinungalingan ni Napaso, attorney. Ngayon, wala silang oo nga eh. wala lang silang group chat, Attorney, sa diba? pagpapatawag dito kay Madriaga, sa ombudsman, sana naman siya gagamitin ni Boying Rimulya sa kasong ito? Kasi papasomon siya. Actually, Eric, kaninang umaga, tinanong si Secretary John Vic Remulla tungkol kay Ramil Madriaga at yung naratibo niya na merong assassination plot kay BBM. At ang sabi ni Secretary John Vic ay nagbigay na daw si Ramil Madriaga sa kanya ng mga pangalan ng mga contracted hitman di umano. Oh. Based on the same, Sino based daw, on the- sino based daw on the same nag-utos? Attorney, sino daw nag-utos? Si VP? Hindi ko po alam kasi 'di ba ang sabi ni lagyan natin ng context. Ano bang sabi ni Ramil Madriaga? Meron daw term sharing deal with BBM at bababa daw siya sa 2025 at para mag-assume ng presidency si VP Sara at pag hindi daw tumupad si BBM sa usapan may mga plano daw na to oustate or to assassinate him. Nandun sa affidavit niya yun, di ba? Oo. So, ngayon, based on that narrative, ang sinasabi ni Secretary John Vic Remulla ay nakausap niya na daw si Madriaga at nagbigay na daw sa kanya ng mga pangalan ng mga hitman na kinontrata para patayin si Bongbong Marcos. So hindi Si John po Vic ba, attorney, o si Boy? Eric, hindi nalayo yung prediction mo nung Biyernes na gagamitin itong si Ramil Madriaga na papaaminin siya na siya yung kinontrata di umano Siguro, na siguro si Ramil, Grabe. Ramil Madriaga, siguro ginagawa din niya yung labada ng mga Marcos. He's all around. Lahat ginagawa niya for everybody. All around siya. It's so Kaya nga, nonsense. nagulat ako ma'am sa reaction ma'am ni Kwan, ni Congressman Ronnie Puno. Sabi niya, alam naman nila, referring to the Committee on Justice, Attorney Paulo Panelo, na si Madriaga nakakulong, heinous crime ang kaso. Kahit sabihin mo kay Madriaga at paaminin mo siya na ang araw ay gabi at ang bangos ay tilapia at ang tilapia ay bangos, talagang sasabihin niya. Kasi sinabi niya po yun, si Congressman si Ron. Attorney Puno. Sabi niya, kahit anong sabihin mo ang itim ay puti, sasabihin niya puti ang itim. Dahil nakakulong. Hindi ko alam yun ngayon ko lang po narinig yun. Ang narinig Nakita ko, ko sa isang interview niya. dun sa mga interview ko ngayong araw, pinapakomento ako kung ano daw reaction ko dun sa mga pahayag ni Congressman Joel Chua. Okay, Joel Chua din. Hindi naman daw ganun kahalaga yung testimonya ni Madriaga at malakas na daw yung kaso nila nang wala siya. Yun ang sinasabi ko. Diba? Kasi binalaan na natin sila na Trojan. Ito, yan ang star witness namin, yan ang magpapabagsak sa impeachment complaint. So ngayon, nagda-damage control sila, dina-downplay na nila ngayon yung importansya. Samantalang bago i-file yung mga impeachment complaint at bago mag-start yung mga pandinig dyan sa House Justice Committee, ang sinasabi nila ay, naku, napaka-importante nito. Ito yung missing link. Ito yung magsasabi kung saan napunta yung confidential funds. Ayaw po nilang makinig. At yun nga. Tanong ako, di ba, attorney, bago humarap ang isang witness dyan, dapat due diligence nila
kung credible yung witness, 'di ba? So hindi nila ginawa yung homework nila, hindi ginawa yung duty nila, tama? Opo, lalo na yung mga, so unang-una dyan yung mga nag-file ng impeachment. Yeah. Na Sila walang ebidensya. David ni Madriaga, Mm. kung nag-due diligence sila, edi ibig sabihin, kasi sa amin, nagulat ako kung gaano kadali binigay sa amin yung mga certification, halimbawa. Kasi kunyari sabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG. Mm. So, humingi kami sa PSC. PSC na po yung tawag ngayon. So, Wala. bago namin request, nag-uusap kami dito sa law office na Mm. ibigyan kaya tayo ng PSC. Mm. Kasi syempre nasa kalaban tayo. Mm. Talaga bang bibigyan tayo ng certification na walang Madriaga dito sa PSG. Pero nag-issue po sila. So ang pananaw po namin dito, kahit itong mga institusyon natin, PSG, ayaw din nilang magpagamit dito sa taong ito na hindi naman konektado sila. Ayaw din nilang masira yung reputasyon ng PSG. Also, Yeah, I I agree. also think Tama. one other reason ba't hindi ginawa ng Kongreso yan, itong mga buhayang yan, from my experience with them, no, they've gotten brazen. And talagang hindi, for them, what I see, no, with them is that they feel totally entitled, that they're above ordinary laws. So wala sila, that's why they don't follow procedures, they don't follow rules. Parang it's for ordinary people. So yung katulad nung na-experience namin ni Eric na dinetain kami, pwede nilang kung ano ang sabihin nila, yun na yun. Sanay na sanay sila yung abuse of power, na sila yung masusunod, no? So attorney, ano yung likelihood na you are going to file another case ba of perjury? Because 'di ba they had that supplemental may supplemental something siya, 'di ba? Na mas mahaba pa kaysa dun sa original, 'di ba? So tapos ang dami na namang kasinungalingan doon. So kasi 'di ba ang tinatanong namin ni Eric, paano ba ito? Wala bang pananagutan ito? Pero yung nakikita namin na naging lesson namin sa CPP, kakaiba pag legal ang labanan, mas maganda. So, yung perjury ba, are you going to file another case of perjury against him, a new round? There's definitely no question that he committed perjury again. Yeah. So at least 2 counts nga yan kasi he executed the supplemental affidavit before the hearing and then he testified on it again under oath before the House Justice Committee. So at least 2 counts. Now, magpa-file ba kami? Pag-uusapan namin kasi while gusto namin, parang may strategy involved in the sense na kapag nag-file kami agad, magbabago na naman yung story niya before the Senate trial. Umabot, diba? Pwede. So, there's merit to let's just keep it as is and then let's wait kung anong sasabihin nila sa Senate para sa Senate, wala na silang kawala.